Mga kapatid, let me share to you a sad story, no? At least sa akin lang. Meron isang taong malapit sa akin na nagkaroon siya ng autoimmune disease. And one doctor told him na ang nag-trigger ng iyong autoimmune disease ay yung COVID vaccine. Dati, nung panahon ng COVID, pag nag-speak ka against vaccination, agad tatanggalin yung video mo. Agad masama ka, wala kang pakialam, gusto mong mapahamak yun. Ngayon, it is already an established fact na masama yung ginawa nilang vaccination sa atin. So galit ako sa COVID vaccine. Nag-uusap kaming dalawa, sabi ko, tangina, merong ang isang doktor pinahirapan niya yung mga empleyado. Merong mga empleyado na sila ay merong uri ng disease or something at meron silang medical certificate din na sinasabi na bawal sana silang i-vaccinate. Pero itong doktor ng isang ahensya na ito, pinahirapan sila, pinagbabayad sila ng 1.5 para mag-swab test araw-araw ang putang ina. Imbis na bigyan na lang sila ng exemption na pwede naman sana sila. Pero pinahirapan. Nung COVID ito. Ngayon, isipin nyo na lang na kwentong barbero to. This is just hearsay. Okay. Pero dahil nga malapit sa akin yung kausap ko at nagkaroon siya ng disease, galit ako doon. Na-discuss ko yun. Sabi ko, yung doktor na yun, ang dami niyang pinahirapang mga tao. Meron siyang diabetic na pinilit niyang na-stress sa kanya, nagpa-vaccinate. Puta na buntis, nagkaanak ng may kapansanan. Nakarma siguro itong doktor na ito. Kasi yung doktor naputulan ng paa. Autoimmune disease din. No? Dahil din dyan sa hayop ng vaccine. Although hindi naman klaro, again, this is just kwentong barbero na lang. Ipagpalagay nyo na lang na kwentong barbero. Pero may nagpa-vaccine of course itong doktor na ito. At may na-trigger din sa kanya, it led sa pagputol ng paa niya. Now, ito palang kausap ko na merong itong malapit sa akin na may autoimmune disease. Meron pala siyang anak na special na may karamdaman. At iniisip niya na yung sinasabi kong yon ay para makarma siya. Parang pinamumukha ko sa kanyang nakarma siya or something at nagdamdam siya. To cut the long story short, I apologize. Sabi ko, wala akong gustong i-mean na gano'n. Nagagalit lang ako dun sa nangyari sa'yo at saka dun sa yung mga walang habas, walang pakialam sa buhay ng kapwa nila. Nasa posisyon silang kaya nilang sirain yung buhay mo. I was just frustrated. Not knowing in my mind, hindi ko inisip na ang dating parang pinatatamaan ko siya na nakarma mo yan, kaya ka may anak na ganyan, kaya ka nagkaganyan, kaya na kasi may ginawa ka masama. That's not the point. Sino ba sa atin yung walang ginawang masama? Ang sinasabi ko lang is, nagagalit ako doon sa doktor na yun. Yung doktor na nasa istorya ko na marami siyang pinerwisyo. Kaya hindi ko maiwasang sabihin na yung nangyaring masama sa kanya ay uri ng karma siguro. I don't know. Di ako Diyos. Sorry. Nagagalit lang ako sa mga nangyari. And then, I apologize. Sabi ko, hindi ko gagawin sa'yo yan. Hindi ako magsasalita ng intentional na para sabihin ko sa'yo na the lesson of the story is siguro we should be mindful. Minsan kasi nakikisimpatsa tayo pero hindi natin namamalayan na yung kausap natin ay sensitive pala to a certain point na sinasabi mo. Na nag-ugat lang naman na nagagalit ako sa nangyari sa kanya. Bakit ganyan yung ginawa sa atin? Bakit tayo gininyan ng mga hayop na mga tao? Bakit ganyan? Pero anyway, yun lang siguro the lesson is to be mindful na baka nakakasakit tayo. And to say sorry. Whether sinadya mo man o hindi, kung nakasakit ka, you apologize. God bless.